Wala na raw mabiling bigas na mas mababa pa sa 50 pesos sa ilang palengke at umaaray tuloy ang mga mamimili sa mahal ng bigas. Bukod sa mga nagdaang bagyo at habagat at rice export ban ng India, nakikita rin daw na sanhi nito ang issue pa rin umanong hoarding at manipulasyon ng presyo. Nakatutok si Ian Cruz. Mahal ang bigas ngayon. Mahal po talaga eh. Para sa ilang namamalengke sa Mega Q-Mart sa Quezon City, mabigat sa bulsa ang ilang tindang bigas. 52 pesos per kilo ang regular. Ang ibang uri, 53 to 58 pesos. At ang red rice, 75 pesos. Medyo nahirapan ako sa budget ngayon. Yung dating binibili kong 42, ngayon naging 52. Bumibili ako ng 10 kilo, ngayon 5 kilo na lang. Kahit nga mga nagtitinda, umaaray. Araw-araw yata tumataas. Yung bentahan. Ay, matumal po. Sa Litex Market din, hirap makabenta ang ilang tindahan. Tumumal kasi yung iba po hinahanap talaga mas mababang presyo pa. May ibang suki na pumapatol sa 53 pesos na bigas. Kahit may tindang 51 pesos per kilo, baka raw hindi ito makain ng mga bata. Ang bigat na po sa bulsa. Yung anak ko hindi kumakain ng matigas. Dati, may mga 25 pesos per kilo na bigas sa mga Kadiwa store. Pero sa Kadiwa na ito sa Elliptical, 2 linggo na raw walang tindang bigas. Mahal po kasi ang presyo. Paliwanag ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, ang pagmahal ng bigas ay epekto ng export ban ng India. Ito pong aspeto na to ay outside factor that we cannot really control. Nabigla rin po kami. Ayon naman kay AGA Party List Representative Nicanor Briones na malaking issue raw ang umano'y hoarding at price manipulation sa industriya ng bigas. Katulad ngayong panahong ito, ang bigas ay nasa kanila na, nasa mga traders, importers. So, ibig sabihin, kaya nila talagang imanipula ang presyo. Pwede nilang hindi kaagad maglabas ng maraming bigas kung nasa kanila sa mga bodega na nila at hinihintay nila na tumaas ang presyo. Pero paglilinaw ng PRISM, Hindi po ito dahil sa nag-take advantage lamang ang mga rice trader. Hindi po kasi po kami rin po ay hirap dahil po dun sa supply. Kung saan naman po siyang bababa. But then again, because of the factors po na nangyari, kagaya nga ng 2 weeks na pag yung Egay na typhoon, ay marami po talagang naapektuhan doon. At the same time, mataas ang dollar ngayon, mataas ang fuel cost. sa kabila niyan, nakikipag-ugnayan na raw sila sa Agriculture Department sa muling paglulunsad ng 38 pesos per kilo ng bigas sa mga Kadiwa outlet. Sinusubukan namin kuna ng pahayag ang Department of Agriculture kaugnay ng presyuhan ng bigas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.